maganda yung re-engage ng RRQ. Pero teka lang ha, Brusco umaamba, hindi tutuloy, kinasa na nga din yung Glorious Pathway. Okay, si Brusco ata mapapunish dito, pero Onyx Philippines gusto na nila labanan ito. Si Kirk tumatalon na si Kido! Nakatama ng fist break, fist crack combo. Si Kirk tumatalon sa mga miyembro ng RRQ Hoshi, pero hindi pa ata sapat yung damage ng Onyx Philippines. Si Super Freeze tumama yung kabisang laro, pero si Kirk, buhay pa rin si Kirk! Idok naman yung next in line para mapunish ng Onyx Philippines! At si Suzuki nakukuha ng kill, pero 2 for 2 trade ang nangyari. Pero napitas nga din. Si Gelra, not quite sure kung saan sir napitas, kung sa taas ba. O pumasok siya with the SOD, pero teka lang, si Sutsujin gusto pang marakade dito. Super Friends ata yung pulado. King Kong Brusco nandyan rin naman. Low si Sutsujin tsaka si Rins. So pwedeng Onyx Philippines ang makakuha ng turtle na ito. May delikado to para sa Onyx PH kasi dahil sa, kung di ako nagkakamali, pumasok ata si Gelra sa laban na yun. Then, na 1v1 lang. Solo kill, it seems like. So, kailangan makahanap din ng rotation ng Onyx Philippines sa taas para mabalanse nila yung panalo na nakuha ni Toy doon at para mahinto mo yung farm. Again, Bruno lineup ang RRQ Hoshi na pag natalo pa one more time si Kelra sa lane, pag nakakuha ng magandang rotation doon ng RRQ, dapat talaga mabalanse yun ng Onyx Philippines. And speaking of maganda din yung ginawa ni Idok na panlikod. Delayed entry with the first break, first crack combination. Kaya nung una, Onyx Philippines yung nag-initiate doon, nag-start ng clash. Yeah. But after that, Idok first break, first crack combination ay mabilis ang nabigyan ng Onyx Philippines. Luckily si Kirk hindi kagad na burst down, kaya naman naka-trade pa ang Onyx. Pero things could change kasi ngayon nilapag na yung Glorious Pathway. Grabe si Riz ng Crimson Beacon na. Si Kirk naman nag-zone out dito. Onyx Philippines naghahanap ng angulo. Nakabago si Brusco! Nasipa niya pero si Suzuki nakakuha ng turtle dito. Onyx Philippines lumalaban pa rin naman si King Kong nasa backline pero si Kirk Super Friends lumalaban pa rin. Brusco na taken out pero si Idok naman ang mawawala. Si Rins din, dalawang miyembro ng RQ Hoshi ang nawala. Onyx Philippines nanalo doon sa objective team fight. Ito na, pumapasok na yung idea ng third pick dahil teka lang, hindi pa nga ata sila tapos yung kabayo na papalayo ngayon. Keller this time in the picture, Suzuki na pa electrifying beats para makalayo. Pero Onyx Philippines in full control. Toy paparating na rin dun sa bandang taas habang si Keller tumutuloy pa rin magtulak. King Kong nangangagaw na nga rin ng jungle creeps and they will disengage unless ipasok ni SOD! Keller hindi naman pinasok pero si Kirk tumatalo pa rin with the Infernal Pursuit. Nakatakas yung kabayo pero here comes the Lens. May makukuha siya doon. Brusco galing sa likod! Okay, nakasisi immunity naman doon yung Bruno pero nahuli pa rin ni Kirk. Onyx Philippines ayaw pa nila bumitaw dito sa gitna. Gumam ng electrifying beast pero si double kill Kirk! Buhay pa rin sa likod! Na-take out na siya pero tatlong miyembro ng RK Hoshi ang nawala at double kill para kay Kelra. Dyren na lang naiwan. Onyx Philippines nagwagi sa team fight. Rain, sumuko ka na! Napapaligiran ka na ng mga Sonics ngayon! And Onyx Philippines, napakaganda ang initiation. Kung babalikan natin yung pattern ng draft, paulit-ulit sinasabi ni Midnight Breach at ikaw na rin na yung third pick ay parating nagiging X-Factor. And in this case, it was the Phobius of Kirk. So far, so good para sa Onyx Philippines. RQ Hoshi nakakuha ng push sa taas. So, ito yung sinasabi natin na hanap ng balanse sa lineup na, okay, maganda yung laning phase ng Bruno. Siya yung una nakabasag ng Torres sa taas. Pero, trinade yun ng Onyx Philippines. Sabi nila, ayaw namin na dyan, okay, maghahanap kami ng power spike dito sa gitna. So, mukhang na-bait rin yung RRQ Hoshi. Kasi, kung RRQ Hoshi, kung ikaw yung RRQ, ititake mo yung laban na yun eh. Kailangan mo talaga depensahan yung, yung Torre, pero na-out-execute sila ng Onyx Philippines. Okay. May pasusugod na ginagawa dito ang RRQ Hoshi. Onyx Philippines, at daming na-convert. They already got a mid lane turret, pati na rin doon sa baba. Kakaspawn pa lang ng ikatlong turtle. Tag-isa ang ating junglers dito ngayon. And ito na, this might be the mid power spike na hinihintay ng RRQ Hoshi. Bumabalik na sila sa UB strat nila. 5 silang nandyan. Kelran doon sa taas. Pwede pumasok anytime with a Spear of Destruction. Wala pa naman masyado ng full commit, pero si Kirk galing doon sa likod. Si Riz gumamit na rin ng Crimson Beacon. Kelran nakapagbasag ng Torre, pero nakasipa doon si Brusco. Susujin pa rin makakuha ng turtle dito. Mukhang delikado ang Onyx Philippines dahil yung damage ng RQ Hoshi masyado mataas. Lumalaban na yung Kingdom. Si Kirk sinusubukan niya mag-buy time para kay King Kong at Super Friends. Andito na rin sila. SOD, hindi ata papasok si Kedra. Onyx Philippines sa talo sa turtle. RRQ Hoshi nakakahanap ng bawi. Ayun na, yung kinakatakutan natin. The playing around toy with this Bruno. The UB strat na pinapakita ngayon ng RRQ Hoshi was a 5-on-4. Pinili na lamang ni Kelra with the Moskov na mag-push sa taas at kahit papano may trade pa naman silang nakuha. But then again, when the Lord starts popping up at RRQ Hoshi, ganito ka-in sync ang kanilang nilalabas. Pwedeng maging delikado ito sa Onyx Philippines considering the fact na hindi pa naman tayo masyado nakakita ng mga maganda o crucial na abyssal arrows na nanggagaling kay Super Friends. Kumukunat na ang mga miyembro ng RQ Hoshi at tumataas na rin yung damage nila.
Isang full build item pa lang para sa Joy pero papunta na yan sa Holy Crystal. Meanwhile, si King Kong, dalawa na, Hunter Strike. At the War Axe na rin na buo niya. Glowing Wand pa lang para sa Jusin, and for Super Friends, of course, nakabuo na ng Enchanted Talisman. So for the itemization naman, yung mga frontliners, maganda dito na nag-dominant size na kagad si Dyren, of course, para mabawasan nung yung attack speed ng Onyx Philippines, at yung lineup kasi nila malakas sa pag-spell vamp at sa pag-regen, kailangan nila bawasan yun. Grabe, no? 9 minutes in. Ito na yung pinakadikit na playoffs game ata so far, 7-8. Yung lead na na-establish ng Onyx Philippines earlier was 2K. Ngayon, parang barya na lang for RRQ Hoshi. Nakatulak naman din sila sa taas. Pero ang kagandahan for Onyx Philippines is... Teka lang, Brusco, may nasipa pero medyo off-angle. Tutuloy nga ba? Hindi tumama yung Spear of Destruction mula kay Kelra. Okay, mukhang napaisa doon si Brusco kung itutuloy niya. At sa moment ng hesitation na yun, si Suchijin ay nakapaglayo na unti. At naiba niya yung direksyon kung saan siya masisipa at nakatakas man siya. Onyx Philippines do, meron pa naman lamang dito. Si Brusco, wala pa rin takot na pumuesto sa harap ng RRQ Hoshi na kailangan. Pero Onyx Philippines, mukhang ibibigay nila yung Lord na to. Tignan natin kasi si Kelra nasa taas, si King Kong, papunta pa lang. King Kong, paparating na nga din dito. 10,000 HP para sa Lord. Rins ata yung unang mabibigyan. Pero Idok, napakaganda ng zone with the fist break, fist crack. Kaya naman kay King Sutsujin, maupunta yung Lord. Pero sabi ng Onyx Philippines, wala kaming pake sa Lord. Gusto nila mag-go for the kills. Makakagawa nga pa nila dahil si Dyren nakapasok. Nakatakas yung kabayo. Si Super Friends ginamit yung flicker para makuha siya ng angulo doon. Si Toy binibigyan ni Kirk para si Toy na wala. Nahuli kagad ni King Kong. Trade, XP laner. Pero dalawang membro ata ng Onyx Philippines na wala. Kirk and King Kong. Habang si Kelra tumatrabaho lang sa top lane. Siya maghinto dito sa Lord. Masyado na masakit ata dito si Kelra. Si Brusco gusto tumulong. Dito na rin si Friends. Si Kelra lumalaban pa rin. Okay, Kelra, pinasok 1v1. Pero sakto dito naman si Brusco. Pero mukhang mabibigyan nga ata si Kelra. One more hit and Reigns will deliver the final blow. Apat na member ng RRQ Hoshi handang labanan ang gold standard. And with the Lord, maaari nga silang makapush. Mukhang malaki yung bawi ng RRQ Hoshi. Sila nakakuha ng Lord. Munti ka na sila mawala ng Torres sa taas. One yung ginagawa nila dito sa mapa pagdating sa team fight sequences. Meanwhile, Onyx Philippines gusto nila daanan yung RQ Hoshi sa macro, sa pag-split push ni Kelra. Pero tignan natin kung kailan na mag-iiba yun because at some point, Onyx Philippines kailangan na talaga sumama ni Kelra for the full-on 5v5 team fights, hindi lang yung late entry gamit ang SOD. Ito na yung sinasabi natin, tama ka, the SOD and even the Abyssal Arrow so far, hindi ganun ka-accurate yung tinatamaan. Maganda din naman ang pag-iwas na gagawa ng RRQ Hoshi. And it looks like the Suyo and the Phobies pa lamang talagang nakikita nating nagiging X-factor for Onyx Philippines. Even yung mga Way of the Dragon kasi coming in from Brusco, naaagapan ng RRQ Hoshi kahit kumukonekta dahil may nagagawa yung RRQ, nag-off angle parate. Okay, Idok, natatama ng Abyssal Arrow. And yes, for Onyx Philippines though, yung masakit dyan, kahit na tumama yung mga Abyssal Arrow ni Super Friends at kahit tumama yung SOD ni Kelra, mapapaisip ka talaga kung ikaw ang Onyx Philippines, kaya ba natin labanin to? Kasi nasaan yung Jusin? Kung nasa ilalim kayo ng Crimson Bacon dyan, delikado yan. Kung si Idok naman, hindi pa nagpakita na, okay, wala pa akong ultimate na ginamit dito, delikado kayo dyan, edi hindi ka talaga lalaban kung Onyx Philippines ka. So, yung Onyx Philippines kailangan, unfortunately, na mag-overthink sila sa lahat ng mga crowd control at counter na pwede ilabas ng RRQ Hoshi. Kailangan nila mag-overthink at kailangan nila maging madamot ulit. Kailangan angkinin nila lahat ng pwede nilang makuha ngayon. Second Lord up for grabs, 20,000 HP. Naghihintay tayo ng magandang angulo. Coming in from Onyx Philippines, Dyren inunahan na with the Glorious Pathway na zone out ang Sonics habang si Sutsujin na naman ang makakakuha ng Lord. Ang lakas mag-zone out ni Rins. Harapan talaga yung Jusin niya. Kung sinasabi din natin sa playstyle ng mga Jusin na taga-Indonesia, pag alam nila sobrang lamang sila, especially kung meron silang high-loss na katabi, of course may walking fountain ka dyan. Hindi ka talaga matatakot na mag-frontline lang. May revitalize sila, Glorious Pathway, kaya naman RRQ Hoshi. Kumbaga kahit magmintis, yung mga setups na manggaling kay Idok, ang dali nila mag-re-engage as long as buhay na buhay at within reach etong si Rins. Okay na okay yan for RRQ Hoshi. And not to mention, si Toy tsaka si Rins naman ay naka-purify na
na hindi naman masyado pa nagagamit dahil nahihirapan nga makahanap ng magandang anggulo itong si Brusco pati na rin si Super Friends. Pero ngayon, kinakailangan talaga kumapit na mabuti ng mga Sonics dahil may Lord na paparating. Pwedeng makabasag na ng inhibitor ang RRQ Hoshi. Maghihintay tayo ng initiation. Kailangan mag-ingat dahil si Idok meron din namang flicker. Available na rin ang Glorious Pathway. All lanes singeing in. Andun na nga yung Glorious Pathway. Dedepensa na ang Onyx. Grabe yung sakit na yung damage ng ni Kelra dito. Si King Kong hinahabol si Susujin at napagamit ng electrifying beats. Gusto habulin, hindi tumama. Yung SOD nakatakas pa. Yung Joy pero Onyx Philippines Ayun na. makakapag-depensa at lumalaban na sila. Ayan na, parang nahuli ang at dito si Dyren. Iniwan na naman ang mga kasama. Si Brusco hindi makatapos. Ako nga pala yung sinayang nyo. Pero teka lang, kulang pa yung damage. Tinipian pa nga ni Rins. One member down for RRQ Hoshi pero walang inhibitor na nawala for Onyx Philippines. Tignan natin kung makakahanap pa ng mga tore dito ang Onyx Philippines dahil maganda yung ginawa ng RQ Hoshi sa pag-manage ng minion wave. So lang minion wave na sobrang lamang ang Onyx Philippines na masasabi nila, sige, push tayo dito. Kailangan pa nila mag-manage, maglinis ng minions dito at even na ang laban natin dito sa ginawa ng mapa. 15 minutes in. Gabi, dahil sa ginawa nila, parang Onyx pa nga yung may kalamangan sa mapa ngayon. Hinihintay tayo ni Brusco with a kick pero si Kirk nakakapag-zone out naman. Nasukap niya yung damage, hindi naman ganun kapulado at nakatulak pa nga sila ng Tore doon sa bandang baba. Dikit na naman ang ating laban kahit may 3k gold lead yung RRQ Hoshi dahil they failed to get an inhibitor turret. Nakakalabas na malaya ngayon ang Sonics. Dikit na dikit yung laban at ngayon dahil 5 na ang RQ Hoshi, nararamdaman na natin yung sinasabi nila sobrang confident talaga sila sa pag-team fight nila at yung improvement na pinapakita nila dito sa Mobile Masters, of course, na-acknowledge din naman ni King Kong. Dalawang XP learners bumuo ng Blade Armor, so meron pa rin onting damage reflection, of course, for both the Bruno and the Moskov. And of course, crit reduction din naman ang habol mo doon. Wishing Lantern na rin picked up para kay Super Friends. So kahit si Dyren ay pwede nilang tunawin ngayon. So they are revolving back to their 5-man rotation. The Ube version ng Kingdom ngayon looking for a pick-off, looking to extend yung kanilang control over the map. 10 seconds in, magkakaroon na ng Lord. Pero pinipigilan kasi nila yung potential opposite lane pressure na pwede gawin ni Moskov Pagalingan sa pindutan dito ang takbo ng dalawang koponan. Nag-spawn na ang Lord. Hindi pa siya evolved. Wala pa namang 18 minutes. Onyx Philippines, kailangan mag-ingat ni King Kong sa baba na hindi siya mahuli. Pero kung ako si Kelra, tuloy-tuloy niya lang gawin yung mga split push na ginagawa niya dyan sa top lane. Continue the pressure. Just make sure na tama yung SOD at the right moment kung kinakailangan. Super Friends nagpapaulan lang ng mga bala. Very low ngayon si Dyren pero may revitalize pa naman pati Glorious Pathway. Ito na nga tayong clash! Okay, lalaban na dito yung Onyx Philippines. Susujin na naman ako ng Lord pero yung bases sa taas. Nagsisplit push si Kelra. Kailangan na tumakbo ng mga miyembro ng RQ Hoshi. Kelra, nagsisplit push. Kelra, lock sa base. Nakabalik na yung RQ Hoshi. Nakapag-double kill si King Kong at muntikan na mas-split push ni Kelra ang Kingdom. Muntikan na pero natuto ngayon ang Kingdom. That was a beautiful effort from Kelra. Literal na ilang one hit na lang ang kinakailangan bago bumagsak. Dalawang nawala RQ Hoshi. Kailangan ng tatlo tumipensa. Makakapag-lock pa ng base dito yung Onyx Philippines kasi mabilis yung crowd control, yung crowd clear ng RQ Hoshi. Wave clear. Lord, nagmamarcha na si Kina pero yung Onyx Philippines ayaw pa rin bumitaw. Kaya nyo pa ba? Kaya nyo pa ba? Nawala ng minions ang Onyx Philippines and eventually kailangan nilang problemahin ang Lord na nandun sa bandang gitna pero with 2 members down for RRQ. Teka lang, si Kelra! Hindi pa tapos! Teka lang, akala nyo safe na kayo! Hindi pa kayo safe! With the gold standard! Rocking doon! Toy, nakikipag 1v1 siya habang naipit naman dito si Susujin. Kaya mo pa, boy? Brusco, inahabol! Sinasabi niya, huwag niyo ko sayangin dito ngayon! Immortality pa, pero Brusco may Jit Kundo. Pinagtulungan ng dalawa! Super fam ang lamang na ngayon. Dalawang miyembro ng RQ Hoshi ang nawala sa mapa. Minion waves muna. Hintayin natin yung pag-push. Onyx Philippines, dahan-dahan yung approach nila. Pero mukhang kaya nila. Endable ata to para sa Pinas. Tatlo na naman ang depensa at pinasok na nga ni Brusco ngayon. Pinagwasing-wasing na lamang ni King Kong. Direct tinatry isokop yung damage pero na-stuck siya sa sarili ng wall. Toy na rin ang tutumba. May namatay na isa pero Onyx Philippines ang mauuna sa laban na ito with a game 1 win!